Aba, nagpapalusot pa tong kulaong na to. Nagpapalusot pa. Convicted na nga. Sinabi na nga ng Supreme Court na ikaw nagkasala sa ginawa mong katarantaduhan, perwisyo ang dala mo sa gobyerno, may nagpapalusot pa tong mokong na si Kulaong na to. Ito po ang kanyang palusot. Ayan. Ito. Play natin. Wala ho yung kinalaman. Wala rin ho yung kinalaman sapagkat ito ho ay nag-ugat pa noong February 2025. Noon pa ho ito nag-ugat, itong pagpapail ko sa Korte Suprema ng aking apila. Nag-ugat ho ito nung, 2024 pa, November. Tapos, ginran po ng Korte Suprema yung aking apila. Ako po ay pinayagan ng Korte Suprema na maging tumakbo bilang senador noong 23 of January 2025. So malayo ho. Wala hong kinalaman dito yung kiniklaim nila Makagago. Wala hong kinalaman yan. Wala rin hong kinalaman itong desisyon ng Korte Suprema sa pagkakanlong ni... Ay, naku po. Rosin Lochea. Naku po. Hindi po yan tatalab sa 500,000 subscriber. 200,000 subscriber pa lang ako Tad-tad na ako ng report Tad-tad na ako ng unsubscribe Ba't ganon? Umabot pa ng 500,000 subscriber ang aking channel. Kutong lupa lang po kayo dito sa YouTube. Nung uhuging vlogger na si Makagago, sa pagkakanlong at pagtatago at pag-i-endorso niya ng peking abogado, peking law firm, at maraming existing na warrant of arrest. Putya, nailusot pa ni Kulaong yun no? Nailusot pa yun Susan Yancy na naman, peking abogado, peking law firm, may law firm, Kulaong, nako. Naku po, may law firm yan, Kulaong, si Susan Yancy o si Sabi Lawyer. Napatunayan niya ng isang supporting vloggers. Wala talagang kinalaman niya sa kaso ni Makagago. Di ba? So, hindi naman ho sinabi ng Korte Suprema na ako'y makukulong. Ako lamang ho ay pinagmumulta. Pinagmumulta ka ng 30,000. Ang tanong, may 30,000 ka ba? At tayo po ay agad tatalima sa kautusan ng ating kagalang-galang na at kataas-taas ang hukuman. Bakit hindi ka pumunta kagad ng Supreme Court at nagbayad? Ba't nandiyan ka pa rin? So, mga kapatid, sa mga supporter ko, wag ho kayong mag-alala, ito ho ay walang kinalaman do sa uhuging vlogger na si Makagago. Wala ho itong kinalaman do sa kanilang mga pinaggagawa. Wala rin ho itong kinalaman do sa pagkakanlong at pag-i-endorso ni Makagago ng peking abogado, peking law firm, na kung saan ito po ay puganteng kriminal, si alias Susan Yancy at maraming aliases para makapanloko ng... Alam mo yun talaga tinatawid niya dun para talaga mai-involve lang talaga si Susan Yancy saka si Makagago. Kaya ka naman talagang nahatulan ng guilty. Kasi nga, kumandidato ka. Ngayon, ayaw mo na ma-declare na nuisance. Ngayon, nung ayaw mong ma-declare na nuisance, ang gusto mo naman, diba, makatipid daw itong ating gobyerno dahil sa mga printing na yan. Pero kahit pala kahit pala umatras tong si Kulaong, wala din. Bakit? Gumastos pa din ang gobyerno dahil po magre-reprint na naman
ang ating gobyerno, ang COMELEC, magre-reprint na naman ng balota kasi nga, naku po, ano na naman sila naapektuhan na naman doon sa TRO ng Supreme Court. So yun talaga yun. Kahit ano pang gawin ni Culaong, kaya siya ay umatras o hindi, gagastos ang gobyerno. So ibig sabihin, perwisyo ka talaga, Culaong. Eto ano yun natin tong kanyang video noon. Kasi nagmamagaling tong si Culaong akala mo bayani pa ang demonyo May sarili ako supporter. May Pilipino. Nung tumakbo ako, nag-iisa ako. Independent ako. 5 million yung bumoto sa akin. Ako lang yun. Di ba? Pero dito, this time, hinihikayat ko lahat ng supporter ko na kung meron kayong susuportahan, suportahan natin si Senator Amy Marcos. Pero sir, nung nag-file ka ng COC, alam mo naman natatakbo si Senator Amy. Of course, alam ko. Opo, so dalawa pa rin naman kayo. Why, bakit nag-withdraw kayo ngayon? Ang very reason, ang pinaka-main reason ng withdrawal ko is to avoid the government is spending another 132 billion para lang sa balota ko. Bugo! Kahit na ikay hindi umatras, gagastos ng gobyerno. Kahit na ikay umatras, gagastos ang gobyerno. So nonsense! Gusto mo lang talaga magpabida dyan. Gusto mo lang talaga magmagaling dyan. Gusto mo lang talaga magpasikat. Kunwari, bayani ka. Ngayon, kung hahayaan ko sila na i-shred yung 6 million ballot na print na para lang sa kapakanan ko, hindi ako mabuting tao nun. Para saan pa at Hindi ka mabuting tao talaga, Culaong. In the first place, na kumandidato ka gamit ang Marcos na hindi ka naman Marcos, hindi ka na mabuting tao nun. Hindi ka na nga mabuting anak. Bakit? Yung Mangusin, tinatakwil mo. Yung Gilbert Mangusin, hindi mo kinikilalang tatay. Doon pa lang, hindi ka na mabuting tao, Culaong. Yun ang totoo nun, Culaong. at naging good Samaritan tayo. So yun lang. Yan yung pagmamagaling niya. Yan yung kanyang kunwari ay mabuting puso na pagpunta ng COMELEC at umatras na siya. Pero dito po sa balita, papakita ko po sa inyo itong balita ng temporary restraining order laban sa desisyon ng COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate. Dahil sa mga inilabas sa TRO ng SC, naaantala ang pagre-reprint ng mga balota. Nanghihinayang naman daw si Francis Leo Marcos. Bukod sa naantala ang pag-imprenta ng balota, nadidelay, gumagastos pa din ng gobyerno. Na balota. Nanghihinayang naman daw si Francis Leo Marcos sakaling masayang ulit ang mga balota dahil sa panibagong adjustment na gagawin ng COMELEC. The money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon Diba? Parang ang dating bayaning-bayani ka pa nang hinayang ka sa pera ng gobyerno Pero ang totoo, etong pagkandidato ni Culaong, milyon po ginagastos ng gobyerno para lang sa kanya. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umatras sa pagkasenador ay para raw magbigay daan sa pagtakbo ng re-electionist na si Senator Amy Marcos. Naku, hindi totoo yun. Na bigay daan para sa re-electionist na si Amy Marcos, hindi. Para lang talaga magpasikat. Yun ang totoo niyan. Masasapawan niya kasi sa balota ang senadora sakaling tumuli siya sa pagtakbo. Posible raw malito ang mga botante kung dalawa silang Marcos sa balota. Ayan kita nyo. Posible daw malito ang mga botante. Yun naman talaga punto mo di ba? Lituhin ang mga botante. Naman ni Manang, na mahal ko yan Ayan, nagpanggap na namang Marcos. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Imbis na kahit papano may Marcos na magsisilbi sa bayan, mawala pa. Akala mo talaga Marcos na Marcos?
Diba? Akala mo talaga bayaning-bayani tong tokmol na to eh. Wala raw nangumbisi sa kanyang umatras. Katunayan, tumakbo rin noong 2022 election si Francis Leo Marcos bilang senador. Umabot pa nga sa halos 5 milyong botong nakuha niya. At Tapos, after election, siya po ay dineklarang nuisance candidate noong 2022. Tapos na yung eleksyon, saka palang lumabas ang kautusan ng korte na ito ay nuisance. Ngayon, paulit-ulit lang po talaga cycle. Kakandidato yan, nuisance ulit. Kakandidato, nuisance ulit. Hindi po titigil yan sa pagkandidato at pagpapakilala na siya ay Marcos. Bakit? Kasi pil na pil po niya na kapag nailagay ang kanyang pangalan, na peking pangalan, Francis Leo Marcos, yon ang kanyang magiging pasaporte para maging tunay na Marcos. At dahil sa pagkatras niya ngayon, aalisin na muli ng COMELEC ang pangalan niya sa balota habang hindi pa sila ulit nagsisimula mag-imprenta. Aalisin yung pangalan niya. Babaguhin na naman ng COMELEC ang balota. Gagastos na naman ang COMELEC. Sino ba gumagastos dyan? Tayong mga Pilipino. So walang naging magandang epekto ang pag-atras ni Culaong noong 2025 election sa ating bansa. Walang naging maganda epekto. Gastos pa din natin. Tayo pa din na magpapasan. Tayo pa din na magsasakripisyo. Tayo pa rin na naperwisyo. Kaya nga alam nyo sana nga talaga itong si Culaong, maoblo na to, maano na to. Perwisyo eh. Pinilit ng COMELEC na matapos sa mga bagong ballot phases hanggang ngayong araw. Katunayan, bukas ng hapon sana nakaschedule ang reprinting ng mga balota. Pero dahil sa panibagong development, panibagong delay o pag-aantala na naman sa pag-iimprenta. Panibagong delay na naman, panibagong pag-iimprenta na naman. So ibig sabihin, walang na-save ang gobyerno. Wala tayong na-save. Gastos pa din. Dahil sa pagkalas ni Francis Leo, i-edit na naman ang balota at madedelay ulit ang printing. Diba? I-edit na naman ang balota, madidelay na naman ang printing. Di walang magandang naidulot, Culaong. Tapos ang multa mo, 30 mil lang. Milyon ang ginagastos ng COMELEC dahil dyan sa paglagay ng pangalan mo. Ang sarap magmura. Dahil dyan sa pangalan mong peki na yan, ilalagay dyan, milyon ang gagastusin na naman. Tapos ang multa mo, 30 mil lang. Dapat dyan mga 30 million eh. Hihingi muli kami ng mga Para talaga nga ito, si Culao, pag hindi nakabayad, kulong na lang. 2 hanggang 3 araw. Sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ang mga balota. At the same time, yung mga ballot phases muli namin babaguhin. Maraming salamat. Lunes, O, di ba? So ibig sabihin hindi ka nakatulong, Culaong. Perwisyo ang dinala mo sa COMELEC. Kala mo parang nagmamagaling ka. Ako, hindi na ako kakandidato. Atras na ako para makatipid ang COMELEC. Hindi. Perwisyo. Ang dami mo pa rin pinerwisyo. Naku, buti na lang talaga. Hinarap to ni Makagago. Kasi si Makagago ang susi na pwedeng maging dahilan ng pagkakakulong nitong si Culaong. Di kapag nakulong na tong si Culaong, wala nang kakandidatong Francis Leo Marcos. Bakit? Wala naman nang sumusuporta diyan eh. Kaya lang naman yan kumandidato noong 2022 kasi maraming supporter. Maraming OFW nagpapadala ng pera. Nandiyan si Nasukir, si Kuya Alpha, si Nay Jessica, ang 5 mommies. Nandiyan pa. Ngayon, wala na lahat yan kay Culaong. So, sino susuporta sa kanya kapag kumandidato siya? Kaya nga, noong 2025, umatras yan. Bakit? Walang pondo. Saan ka makakakita ng kakandidato na tutulog sa bodega? Nagla-live sa bodega? Senador ang tinatakbuhan. Saan ka nakakita ng kakandidatong senador na pambayad doon sa bumibili ng burger kay Aba hihingin? Saan ka nakakita ng kakandidatong senador na kada Biyernes kailangan magtago dahil iniiwasan mahuli? Iniiwasang mahaina ng warrant of arrest sa weekend.
Saan ka nakakita ng kakandidatong senador na tinanggalan ng lisensya dahil hindi marunong sumunod sa batas? Saan ka nakakita ng senador na ang kapal ng mukhang kumandidato pero noong nakakulong, tawag ng tawag sa akin at lumalabag sa batas ng mga preso, sa rules ng BJMP. Yan ba yung kakandidatong senador? Puro mali ginagawa, puro katarantaduhan. Alam naman natin hindi siya mananalo. Alam naman natin na hindi siya magiging senador. Pero 'di ba? Perwisyo ang dinudulot sa atin eh. Tayong mga Pilipino, tayong mga taxpayer ang nagbabayad ng perwisyo ang dinudulot niyan. Kaya sana po, doon po sa mga merong malalaking perang natakbuhan nitong si Kulaong, mga inutangan na hindi binayaran, mga binudol ng malalaking pera, ipakulong nyo na to para makatipid talaga gobyerno. Yun po ang pinakasolusyon. Okay, Ate Virgin, ako, wag nyo iboto yan. Kung mga OFW, naloko, lolokohin niya din ang taong bayan. Tama po. Kuya Henry, baka bumangon pag nalaman na may mag-abuloy. Gunggong din yan, sinasabi niya pa makatipid ang gobyerno ng daan-daang milyon sa pag-imprenta ng balota, atras ka na, gunggong, napagastos na nga eh. Tama. Muntik pa yan manalo si Kulaong dati. Ay, hindi, malayo. Malayo agwat. Don't believe Norman. He's such a liar. Sabi ni Mayu Murakami. Si Mayu ba talaga to? Biruin mo, nag-comment si Mayu Murakami dito sa live natin, ano? Walang subscriber, wala ring ano, ano lang to, dami. Okay. Pahiramin mo na daw kasi ng 30K si Kulaong, Ate Mayet. Now it's 4 weeks in a row na yan, Kulaong naisingit mo pa. Parang laptop lang ni MG at biglang singit ng endorsement eh. Oo nga. May bagong upload si MG, di ko pa napapanood. Kulaong Budol, ayan, di ko mabasa pangalan. Okay. Di ka naman talaga mabuting tao. Kinakadirian mo nga tunay mong apelido eh. Tama. Diba? Kung mangusin ba gamit mo, baka dalawa lang boto mo, ikaw at si Casper. Kung mangusin gamit mo, baka dalawa lang boto mo, isa sa'yo at boto ni Casper sa'yo. Annalie, Joy. Marami naman nakakalam ng totoo na hindi Marcos si Kulaong. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa yan makulong? Yun nga po ganun nga po talaga. Okay, Girl PH, ipinipilit kasi ni Marcoleta sino siya na lang dinadampot para dalhin sa Senate. Yun pala yun. Okay. Nasaan pa ba yung mga comment? Ayun, Leonora Gonzalez, God bless PBBM. Okay, unti-unti ka nang napapansin ng gobyerno, lalong lumiliit ang mundo mo. Totoo yan, Kuya Henry. Kaya lang naman madami bumoto dyan kasi panggap na Marcos gamit niya noon. Tama. Lunis na, di pa nakakauwi sa Manila yan. Wala na pang gasolina. Baka nga pang toll gate, wala eh. Walang chance manalo yan. Clash Royale, mag-barangay tanod na lang siya. Bobby Whitey Channel, Boss Mac, paano nasabi ni Supot na kinanlong ni Boss MG si Attorney Sabi? Meron ba siyang ebidensya? Yun nga, mamaya, yan ang pag-uusapan natin. Lagi niya sinasabi yan no? So ako po magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito. Mamaya po, babalik ako ng live para sa ating matinding Kulaong time. Hindi ko pa napapanood yung upload ni MG. Panoorin natin maya-maya. Sabay-sabay nating panoorin. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Moma Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Mamaya po Kulaong time, 11 o'clock. Babush. Thank you. Kita-kits po tayo mamaya. Shai Louie, allegedly. mamaya, alas 11. Ay, hindi, baka mga 11:15 ulit. Thank you. Salamat po.